A blessed day, brethren. Welcome to the Jesus is Lord Church Worldwide podcast. Thank you for joining us as we meditate on God's message to us through the Sunday preachings from Jesus the Healer episodes. With open heart, mind, and spirit, let us pray that God would speak to us today. Praise the Lord. Magandang umaga po sa inyong lahat. Batiin po natin ang ating nasa kanan, sabihin po natin, magandang umaga sa iyo. Yung nasa kaliwa naman po, good morning. Yan. Batiin na rin po natin ang ating mga kapatiran sa Visayas at Mindanao. Maayong buntag sa inyong tanan. Yan. Sa Italia, alam po natin ang pagbati sa Italia, buongiorno. Ayan. At sa Spain naman po, buenos dias. At sa Norway, madali lang, gumorn. Gumorn. Hanggang doon na lang po tayo, mahirap magkamali. Masarap po sana na maraming alam na languages para maraming mabate, pero mahirap namang magkamali. At least, i-prayer natin, Lord, turuan nyo kami ng maraming masalita, mga languages. Sa tamang konteksto, maganda po yan. Pero huwag lang po sa context ng pag-uusapan natin. Babasahin po natin ang Nehemiah 13:23-24. Pisahan po natin sa verse 23. In those days also, I saw Jews who had married women from Ashdod, Ammon, and Moab. Of their children half spoke the language of Ashdod or of the other peoples, but could not speak the language of Judah. Sabi ko sa inyo kanina, masarap, maraming languages na nasasalita, pero wag lang sa ganitong context. Pag-usapan po natin ang kabuuan ng konteksto. After the return from exile, si Nehemiah po at si Ezra were leading reforms in Jerusalem. And very quickly, paliwanag ko po ang historical at cultural context. Ang mga Jewish people po had been exiled to Babylon for 70 years dahil po sa kanilang disobedience to God. So under po sila ng Babylon for so many years, 70 years. Pero under Persian rule, mga around 538 BCE po yan, ilang mga Hudyo po, ilang Jews were allowed to return to Jerusalem. Ang ilang mga leaders po, like Zerubbabel, Ezra, and Nehemiah, were instrumental in rebuilding the temple, city walls, and reestablishing the Jewish identity. Yung tatlo na yon. They worked to restore the Jewish community's religious, cultural, and national identity after years of assimilation and foreign influence. Kasi nga po, for 70 long years, ay nasa ilalim po sila ng captivity ng Babylon. They discovered that intermarriage with surrounding peoples had led to a cultural and spiritual dilution, including in language. Many of the children, though ethnically Jewish po yan, had adopted foreign speech and had lost fluency in the language of Judah. What a tragedy. Ang tumambad dito po kay Ezra, kay Nehemiah, pagdating po nila sa Jerusalem, ay ang mga kababayan nilang hindi na halos makapagsalita ng kanilang native tongue or native language. Kasi po, naging multilingual sila. Alam nyo sa atin po, as of 2025, meron pong 7,000 languages spoken around the world. Napakadami, ano ho? Yan po ay based on Ethnologue, global database. Ang mas shocking, 40% of the 7,000 are endangered. Ito ho, mabibigla kayo. A language dies approximately every 2 weeks. Galing po yan sa UNESCO and other linguistic researchers. Ito lang ho, napakahalaga. How does a language die? Paano ho ba namamatay ang lengguwahe? And this is very crucial. Dalawa ho. It is usually because the last native speakers pass away. So namatay na yung mga original na nagsasalita ng lengguwahe. Pangalawa, the younger generations stop learning it. Hindi na natutunan ng mga susunod na henerasyon.
Ito hong illustration ko ay makakatulong sa ating lahat. Sasabihin natin, namatay lang naman ng lengguwahe, ano? Nako, hindi ho. Iyan po ay profound and serious event. Hindi lang po ito kawalan ng words at ng grammar rules. It is the disappearance of the entire unique worldview, culture, traditions, and oral history. Pagka po namatay ang language, makakalimutan na po ang lahat ng storya, mga victories and defeats, lahat yon. Makakalimutan ang beliefs, paniniwala, ang cultural continuity. Para hubang sa madaling salita, pag namatay ang lengguwahe, ay nabura sa mapa ang entire na lahi noong kung saan pinagmulan nung salita na iyon. Ganun kabigat. And all truth is parallel. Tayo pong mga Kristiyano ay may tinatawag na spiritual language. Meron po tayong native language that needs to be brought back to the church. Meron pong atake in the language of our faith. It's time to recover what was lost or what we've lost. Ano? The Spirit speaks, moves, and leads. Pero ang mga tanong, next slide, but are we listening? Ayan. When He speaks, we listen. Are we leaning? When He moves, we lean. Are we living by Him? When He leads, we live by Him. Tayong mga Kristiyano, meron hong lengguwahe na kailangan ngayon ay tingnan. Ito ba ay sinasalita pa ng mga tunay na Kristiyano? And so, ang pag-uusapan po natin, ang title po ay The Native Tongue of the Holy Spirit. Tatlong bagay lang naman po ito. Number 1, the native tongue or the native language of fervent prayer. At ang sabi dyan, we need to listen to the Spirit. Babasahin po natin ang Revelation 2:7a. He who has an ear, let him hear what the Spirit says to the churches. Throughout history po, ang growth of the church, the expansion of God's kingdom, at ang countless miracles po have flowed from one powerful source. Ano yung source na yon? Fervent, Spirit-led prayer. Kapag pinag-usapan po ang Biblia, ang Book of Acts, at ang history ng Christianity, napaka-fluent ng mga naunang Kristiyano sa atin pagdating sa language na yan. Fervent prayer. Ang mga tao sa sinauna, sila po ay nanalangin, nakinig, napuspos, at naglingkod. Yung progression po na yun, ginagawa nila. Nanalangin, nakinig, napuspos, at naglingkod. Bago po, before any movement or major movement, they paused to pray. They ministered after hearing from the Holy Spirit, not before. So mahalaga po sa kanila ang manalangin at makinig. Basahin mo natin ang mabilis. Prayer unites God's people. Ito po, unity of the Spirit. Acts 1:14. They all joined together constantly in prayer. Ang ganda-ganda ho ng salita. All joined together, constantly po in prayer. Along with the women and Mary, the mother of Jesus, and with His brothers. So ang mga early disciples po, nag-gather sila, committed themselves to prayer. Naghintay po sila sa pagdating ng Blessed Holy Spirit. Pangalawa, prayer prepares the way for power. Nanalangin po sila sama-sama. At ang Pentecostes, ang Pentecost sa New Testament ay naganap po in the atmosphere of fervent prayer. Basahin natin. Ang sabi diyan, when the day of Pentecost came, they were all, samahan niyo po ako, they were all together in one place. All of them were filled with the Holy Spirit. Ang mga disipulo po were in a posture of prayer when the Holy Spirit was poured out. Ang Pentecost po, ang kapuspusan ng banal na Espiritu Santo sa Book of Acts. Prayer releases boldness and authority. Ito yung ikatlo po. Tingnan natin. After they prayed, the place they were meeting was shaken. Try to imagine po, nayanig. And they were all filled with the Holy Spirit and spoke the word of God boldly.
At sila po ay napuspos. At sila po ay nag-minister ng sila'y nanalangin, nakinig, nalaman nila ang direksyon, napuspos, at sa kapangyarihan ng Holy Spirit, nag-minister po sila. They listened to the Holy Spirit in prayer, which is why they understood their mission clearly and followed it wholeheartedly. Tingnan niyo po yan. For us to understand yung instructions, we need to pray. In praying, we listen. At pag nakapakinig tayo, then we have the power of the living God to follow, to obey. Kung hindi ho tayo makikinig, if we don't pray, if we don't listen, we cannot understand. If we don't understand, we cannot follow. Ganun lang po ka-basic ang sitwasyon na yan. The disciples became living testimonies of Spirit-empowered ministry. Pastor Bobot, ano ba yung Spirit-empowered ministry? Handyan po ang mga marka. Marked by miracles, imagine, healings, and fearless proclamation of the gospel. And today, this vital native language seems to be fading. Sa panahon ho natin ngayon, tila ang church often moves before the Spirit speaks. We plan more than we pray. We manage more than we minister. We act more than we ask. The hunger for God's presence, the tears of intercession, and the groans of desperate prayer are becoming rare. We need to listen more. Again, Revelation 2:7, he who has an ear, let him hear what the Spirit says to the churches. Very quickly po, kay King Hezekiah. King Hezekiah's fervent prayer for healing. Yan po ay nasa 2 Kings 20 verses 1-6. Hezekiah became deathly ill and the prophet Isaiah delivered a direct message from God. Ano ho ang message ng Lord? Set your house in order, King Hezekiah po yan. For you shall die and not live. Very direct. Mamamatay ka na, hindi ka na mabubuhay. This was a clear and final prophetic word. This is not just a warning. Tingnan natin ang fervent prayer. Upon hearing this, Hezekiah turned his face to the wall, wept bitterly, umiyak po siya, and prayed earnestly. Hindi ho casual prayer yan to the Lord. Maikli lang pero taos sa puso. Ang prayer ay ito, remember Lord, how I have walked before you faithfully and with wholehearted devotion. I have done what is good in your eyes. Walking faithfully po, wholehearted devotion. Have done what is good in your eyes. Deeply emotional, personal, urgent plea. Ano po ang resulta? Great results. Ang Diyos po, God responded immediately. Ito po ay hindi pa halos nakakalabas ng palas. Ito pong propeta Isaiah ay meron ng bagong mensahe ang Diyos sa kanya. At ang sinabi ay napakasarap ulit-ulitin. I have heard your prayer. In our context, fervent prayer. And seen your tears. Ang Diyos ang nangako. Therefore, God said, I will heal you. And actually, I will add 15 years to your life. Ang turning point, God has heard your prayer and seen your tears. He was never absent. And now, He is about to respond. You see, mga magulang, mga kapatid, ang hinihintay ng Diyos ay may madinig po siyang panalangin, fervent, totoo, taus-puso, sincero. Ang gusto ho niya ay makita ang ating mga matang kaya pang lumuha, kaya pang umiyak sa pamamagitan ng dasal at ng panalangin. Hindi po siya nakahindi. Ang nangyari kay Hezekiah ay nangyayari pa rin sa atin kung lengguwahe pa rin natin ang fervent prayer. Tingnan niyo po John 10:27. My sheep hear my voice and I know them and they follow me. Nagsasalita pa rin ho ang Diyos Prayer positions us to listen. Tingnan nyo when we pray, especially po pagka may humility and openness, we create space for God to speak. Yun po, talagang kailangan manalangin para ang Diyos makapagsalita.
It shifts our focus from ourselves to Him. Talaga pong sa panalangin, hindi tayo ang bida, ang Diyos. Can you say amen? Pakilagay nga po ang ating kamay sa tapat ng ating puso. At next slide, basahin natin ang 1 Samuel 3:10. 1, 2, 3, go. Speak, Lord, for your servant is listening. Say it again, 1, 2, 3, and go. Speak, Lord, for your servant is listening. For the very last time, speak, Lord. Nagsasound po tayo na very spiritual, pero iyan po ang susi. May mabigat na problema, ang community, ang bansa, ang ating pamilya. Ang pinakamahalaga po, salitain natin ang ating native tongue, ang ating native language. Fervent prayer. Palakpakan nga po natin ang ating Panginoon. Pangalawa po, the native language of passionate faith. We need to lean on the Spirit. Sabi ho ng John 14:26, but the Helper, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, He will teach you all things and bring to your remembrance all that I have said to you. Ang Holy Spirit po, tuturuan tayo. Sa ating journey of faith, maraming matututunan. Sa katunayan yan, the early church grew rapidly and witnessed countless miracles because those men and women lived with what? With passionate faith. Fervent prayer, passionate faith. Nako, sa ating kapanahunan, the native language of passionate faith is fading. Ang sabi po ng survey ng Christianity Today, and this is very shocking, ito po ay global study. Okay. Mga 20,000 na Kristiyano ang tinanong. Mula po sa 139 na mga bansa, 60% po ng respondents ay nagsabi, so many Christians today struggle to prioritize their faith amidst daily distractions. Ang dami kasi. Ang daming inaalala, ang daming problema. So we must recover the native language of the Holy Spirit. Passionate, unwavering faith. Listen, faith that dares to trust God above all else. Pananampalatayang hindi 10% o 20 o 50%. Pananampalatayang naniniwala na may ginagawa ang Diyos maging sa pinakamahihigpit na laban sa buhay. Are you with me? Pananampalatayang kayang sambahin ang Diyos sa gitna ng masasakit na pangyayari sa buhay. Pinapayagan po ng Diyos na tayo pagkaminsan ay humarap sa pinakamabibigat, look at me, sa pinakamabibigat na laban sa buhay para umusbong at muling lumabas sa atin yung native language natin, faith. Minsan parang nagiging idle ang faith pagka ang buhay ay wala lang. So pinapayagan tayo minsan ng Diyos. God allows us to go through the most difficult situations in life para lumabas ang ating native language. Pananampalataya. Panginoon, sa nagaganap sa aking buhay, sa inyo lang po ako nananangan. Kayo lang po ang aking pag-asa. Sa isang Kristiyanong, ang sabi ng doktor ay wala ng pag-asa, lalabas ang native language niya. Ang sasabihin niya, sa Diyos may pag-asa ako. Ang tawag doon, native language. Mabigat ang kalalagayan ko, pero sa Diyos, naniniwala ako, may magagawa siya, may ginagawa siya. Language of faith. Lalabas at lalabas po yan. Magbigay ho tayo ng mga examples sa Bible. Ang pattern natin, yung problem, faith, at result. Si Abraham, ang problema po niya, matanda na siya, face old age and barrenness, but believed God's promise. Ang kanyang pananampalataya, he trusted God. As a result, his wife Sarah bore Isaac. Ang resulta, Genesis 21, 1-3. Ang sabi ng Diyos, it is through Isaac that your offspring will be reckoned. Naging father of faith. Si Moses faced the impossible obstacle of the Red Sea,
blocking his path. Pwede, pakiramdam natin, parang may Red Sea sa aking harapan. Ang pananampalataya niya, he raised his staff in faith. Wala hong kapangyarihan yung staff, yung baston. Ang kapangyarihan ay yung pananampalataya. He raised his staff in faith, and God parted the sea. Parang ang dali lang, alam mo ninyo, pag binabasa natin to, minsan, kasi alam na natin, parang ang dali-dali lang intindihin. Pero pagka binasa natin ng may pananampalataya, ako ngayon po, nabibigla pa din ako. Gaano kaganda yon na pagpalo niya, biglang nahati ang dagat na pula. Moses po yan. Ang sinalita niya, language of faith, passionate faith. Si Joshua faced the fortified city of Jericho, which seemed unbeatable. He obeyed God by marching around it in faith. No? And the city walls miraculously collapsed. Joshua 6:20. Isang napaka-weird na strategy. Iisipin nyo, anong nangyayari? Walls of Jericho, iikot kayo ng napakalayo, pero wala kayong sinasabi. It seems nothing is happening. Pero yun, tinuturuan sila. Walang salita, pero yung language of faith, araw-araw nilang ginagawa yun, naniniwala sila, magko-collapse din yan. Magko-collapse yan. Sa 7th araw, nagsigawan sila, nag-collapse ang walls of Jericho. Ano ho ang tawag doon? Language of faith. Si Elijah faced the challenge of proving God's power to a doubting nation. He prayed in faith, and God sent fire from heaven to consume the sacrifice. Language of faith. Si Peter faced fear and uncertainty on stormy waters. He stepped out in faith and walked toward Jesus on the water. Dalawa lang ang nakapaglakad sa tubig sa ibabaw, si Jesus at si Peter. One powerful lesson po stands out. In life's hardest moments, we must boldly speak the native language of passionate faith. Speak the native language of faith. Kung may mga suliraning tila di malulutas ngayon, and I can sense in my spirit, may mga nanunood tayo, may mga tao dito, iyan ang pakiramdam. May mga suliraning parang di malulutas sa ngayon. Ipahayag mo ang iyong wika ng pananampalataya. Start to speak the language of faith. Paano na ang aking mga anak? Paano na ang aking asawa? Paano na ang aking pamilya? Pahayag natin ang ating wika ng pananampalataya. Kung nakakaramdam ka ng takot o pag-aalinlangan, ipahayag mo ang iyong wika ng pananampalataya. Takot po ako. Lord, nag-aalinlangan po ako. Sabihin mo, pero Lord, kasama ko po kayo. Pero Lord, hindi po kayo nang iiwan. Sabi po ng Zechariah 4:6, not by might, nor by power, but by my spirit, says the Lord of hosts. Manalangin, fervent prayer, ipahayag mo ang iyong pananampalataya. Isang bagay po ang natutunan ko, may pakialam ang Diyos sa ating sitwasyon sa buhay. At ang pakialam po niya, personal pa. Dama niya ang ating nararamdaman. Para lang po yung kabuuan ng picture ay ating makita. Yung ikatlo, native language of uncompromising purity. We need to live by the Spirit. Sabi po ng Galatians 5:25, if we live by the Spirit, let us also keep in step with the Spirit. Ang ganda ho ng salitang, kung mabubuhay ka, if you live by the Spirit, naglagay ng description, keep in step with the Spirit. Isang revivalist at theologian, Leonard Ravenhill, ang nagsabi ng ganito, Satan fears the holy man. He doesn't fear great talent or great preaching, but he fears holiness. Ang greatest safeguard pa rin po in the Lord's ministry ay kabanalan. Ang sin ay rampant na sa mundo. Napansin niyo ho na ang mundo, parang ikaw pa yung hindi in kapag ka hindi ikaw ay nakikicompromise. Magulo ang mundo. Maraming nanloloko, mabigat na ang laban sa mundo. And Christians have become fluent in many languages. Ito mabigat.
but have forgotten their native tongue. Ang language of consecration has been replaced with compromise. It's time to relearn the native language of holiness. Kabanalan. To live by the Spirit is to walk with Him moment by moment. Ang ibig daw sabihin ng moment by moment, lifestyle. Hindi ho tayo dapat maging banal dahil merong great event na magaganap sa church. Hindi natin gustong maging banal kasi po may hinihiling tayo sa Lord at natatakot tayo na pag hindi tayo naging banal, baka ma-displease natin ang Lord. Hindi niya ibibigay ang ating hinihiling. Dapat ang kabanalan ay lifestyle. A spirit-led church is a spirit-filled church. If we live in the Spirit, let us also walk in the Spirit. Nagbigay ako ng ilang pagtanaw ko ay kabanalan. Tingnan natin. The church must love truth more than position. Hindi po tayo nabubuhay at naglilingkod dahil sa posisyon. The church must choose to care for others over pursuing personal achievements. Yung nakikita ang kapwa, hindi lang ang sarili. The church must value humility over recognition. Kabanalan po yun. Uncompromising purity po yan. The church must forgive quickly rather than hold on to offense. Ang mga tunay na Kristiyano ay hindi po magagalitin o hindi nagtatanim ng puot sa puso. Kayang magpatawad dahil ang Diyos po natin, pinatawad tayo. The church must serve sacrificially instead of seeking comfort. Kabanalan din po yun. The church must pursue unity over personal preference. Ang mahalaga yung kabuuan, hindi ang aking sarili lamang. The church must seek God's presence over religious performance. Ang priority po natin is the presence of God. Say amen. The church must speak life and encouragement instead of criticism and gossip. Totoo po yan. Ang mga Kristiyano ayaw po ng chismisan sapagkat nahihiya tayo. Ang gusto natin tayo ay larawan ng inspirasyon at encouragement. The church must walk in obedience to the Spirit rather than relying on human understanding. Proverbs 3, 5, and 6. Di po ba? Lahat ng ating gagawin ay pinagkakatiwala natin sa Kanya. The church must practice gratitude instead of grumbling or entitlement. Mapagpasalamat. Lahat hong yan, pag pinagsama-sama, that's uncompromising purity. So hindi ang kabanalan ay yung makakakita po tayo na may halo o kaya yung laging nakayuko. Hindi po eh. Classic example pa po sa Bible, si Joseph. A man who lived the language of uncompromising purity in a culture of compromise. Si Joseph po, he honored God above personal desire. Bakit? Sabi ng 39:9 ng Genesis, sabi ni Joseph, no one is greater in this house than I am. Ginawa ko siyang napakataas po ni Potiphar My master has withheld nothing from me except you, asawa ni Potiphar, because you are his wife. How then could I do such a wicked thing and sin against God? He honored God above personal desire. Ang babae po ang lumapit sa kanya at inaakit siya. Grabe ang kanyang pagtanaw. Ang sabi niya, meron akong paggalang sa asawa mo. Itinaas niya ako na ang may kapamahalaan sa buong palasyo. Akin ang lahat except ikaw. How can I do such a wicked thing in the sight of my God? Hindi ko kayang saktan ang Diyos. Mananagot ako sa aking Diyos. So hindi ko gagawin na magkasala. Iyon ang pundasyon ng sunod-sunod na babasahin natin. Tingnan nyo, he valued integrity over opportunity. Pag nag-give in po siya sa asawa, Potiphar's wife, pwede siyang iangat pa ng pinakamataas at bigyan ng pinakamaraming favor. Baliwala sa kanya ang pabor. He resisted repeated pressure. At sabi ho ng mga scholars, hindi siya inakit. Look at me,
At hindi po siya tumanggi one time. Probably daw po, araw-araw, inaakit siya ng babae. He avoided even being near temptation. He deliberately stayed away. Nagtatakbo pa nga po siya. Sa katunayan ho niyan, sa pagnanais ng babae, ay nahablot pa ang kanyang kasuotan at nakakuha pa ng bahagi. Iniisip ko lang, para mahablot yon, hindi simple, siguro ho talagang gusto siyang haltakin. Kung tignan niyo po, he fled rather than flirted with sin. He ran again. He accepted the consequences without compromise. Dahil doon sa pagtanggi niya, napatulan ang asawa ng kanyang amo, siya po ay nakulong. Remarkable results. God blessed Joseph's purity, giving him favor and success in every place he went. Eventually po, si Joseph was elevated to second in command. Ito na, sa entire Egypt na po iyan. Sana sa ating kapanahunan, lalo na sa church, sa eklesiya, hindi lang sa JIL, sa buong body of Christ. Itong mga susunod na babasahin ko, lengguwahe natin na nakikita at nadidinig sa atin, sa ating buhay. How do we speak the language of uncompromising purity? By trying our best to do what is right. By being accountable to our own actions. By not committing false witnesses. By guarding our hearts from envy, pride, and deceit. Ang sarap, ano po? Napakaganda ng church kung ito yung lengguwahe natin. Walang away. Walang kampi-kampi. By crying out when we sin instead of justifying our mistakes. Ganyan pa ho ba ang Christians ngayon? Pagka nagkasala po, ang daling mabagbag ang damdamin. Yun ho bang magpe-pray kayo sa gabi, tapos naiisip nyo ulit, Lord, nagkamali po yata ako. Lord, sorry, Lord. Mali po yung nasabi ko yata, Lord. Lord, baka nasaktan ko po kayo. By speaking truth, even when it costs us. Kahit na ano mangyari, tama lang ang binabanggit. By showing mercy to those who stumble, as we also seek mercy. By keeping our thoughts clean, not just our actions. Pwede kasi na baliktad, ang ginagawa ay tama, mali ang motibasyon. Pero ang Diyos ang nakikita, yung motibasyon, hindi lang yung tamang gawa. Right. By walking humbly, knowing that purity grows in the choices we make each day. Sa conclusion po ay ito. The church must urgently rediscover the native language of the Holy Spirit. Meron po tayong mga languages ng Holy Spirit na dapat ay nakikita sa buhay ng bawat isa sa atin. Ano-ano yan? Number 1, the native language of fervent prayer. To listen again. Yun hubang ang pinakamasarap na daluhan ay prayer meeting. O ang pinakamasarap na time ay ang time mo with the Lord. Yun hubang sumbungan natin ang Lord. Yun hubang alam mo na pagka ikaw ay nasaktan, ang ini-imagine mo na magpe-pray ako. Kakatagpuin ko ang aking Diyos. Magsusumbong ako sa Kanya. Pagkatapos alam natin na nanood tayo ng balita, may nabalitaan tayong lindol, may nabalitaan tayong nasunugan, parang merong, naramdaman nyo yun, parang merong, hindi ka mapakali na magpo-pause ka to pray, Lord, please, kawawa naman ang aming mga kababayan. The best time to truly listen is when we are in His presence, praying with open hearts and undistracted minds. Kaya may pag-asa ang bansa eh. At nagsisimula ang pag-asa ng bansa kung may mga totoong Kristiyanong ang prayer, hindi casual prayer, fervent prayer. Yung pangalawa po, the language of passionate faith. Ang sabi po natin ay to lean again. Okay, the greatest opportunity to lean on God is in the midst of life storms, when challenges threaten to overwhelm us. Sa panahon
ng pinaka-imposibleng bagay sa iyong buhay at ang pinaka-mabigat na laban ng iyong buhay at ang pinaka-imposibleng kalalagayan mo, ang mensahe lang sa kaibuturan ng iyong damdamin, i-release mo ang native tongue ng iyong pananampalataya. Panahon para manampalataya. At ang last, the native language of uncompromising purity will live again. Ito atin po ito. The surest way to live in purity is to see Jesus as our highest priority, living for Him alone. Pag ang Diyos po ang center of our lives, our actions, our choices, our hearts are aligned with His will and purpose. Ang Diyos ang priority, ayaw nating magkasala, ayaw nating bumagsak, ayaw nating mag-rapture na tayo ay aandap-andap ang pananampalataya. Pwede talagang anytime, kuhanin ka na ng Diyos. Hindi pwedeng ipagpabukas ang malinis na buhay. Hindi pwedeng sabihin, tsaka na ako maghahanda. Every single day, Lord, dulutan nyo naman po na kami maging banal na templo po ninyo. Make us holy, Lord. And so as I end, hiwalay sa banal na Espiritu Santo, wala po tayong buhay. Talagang ang buhay natin ay ang banal na Espiritu Santo. Can you say amen? Baka naging multilingual na rin po kami, Lord. Baka meron kaming lengguwahe na ang tawag ay the language of compromise. Yung language po ng ang sin, ang tawag ay weakness. It has become a language na ang sin, ang tawag ay it's just a human nature. Lord, tulungan niyo po kami na mula sa araw na ito, manumbalik sa amin ang tunay na lengguwahe po namin. Ang lengguwahe ng taos-pusong pananalangin, marubdob na pananampalataya, at malinis na buhay mula sa ating Panginoon. Kasama po ng purity na iyan, nagiging banal tayo, uusbong ang dalisay na pananampalataya at ang pure na dasal. Kasi kung may puso, hindi din pure ang dasal. Lagay po natin ang ating kamay sa tapat ng ating puso. Walang pakikipagtalo, hindi po kami mga ngatwiran. Ito po ay diretsang pagpapahayag, Panginoon. Kapos ang aming buhay para inyong kalugdan. Pakalinisin po ninyo ang aming puso. At muli ang aming panalangin, Panginoon, mahugot sa aming espiritu ang purong dasal, panalangin, at ang purong pananampalataya na magtatawid sa amin sa landas. Payagan niyo po na ang aming pag-asa, enduring hope, ay nakabatay sa realidad na kayo ang Diyos na kami ay sinasamaan. Nakalaan ang kagalingan, nakalaan ang pagpapala sa mga taong inyo pong kinalulugdan. Kaya Panginoon, hayaan po ninyo na ngayon kami ay manalangin. Panalangin hindi lang sa aming sarili, kundi sa inyong church, maging sa aming minamahal na bansa. Please, Lord, kayo po ang manguna sa gobyerno, sa community, sa bawat pamilya. Payagan po ninyo na ang bawat Kristiyano, Panginoon, ay manumbalik sa inyong puso at sa inyong pagkakatawag. Binibigay niyo po ang kagalingan sa mga taong may sakit at karamdaman. Even right now, Lord, ang miracles ay nagmumula sa yaman ng inyong pagmamahal. May nanunood na may sakit at karamdaman, pagalingin niyo po sila batay sa yaman ng inyong grace at ng inyong love. May umiiyak, hindi kayang lutasin ang problema. Payagan niyo po ng inyong pagmamahal ang magtawid sa kanya sa landas.
It's not because nag-pray kami kaya may miracle. It's because kayo ang Diyos na nakita ang aming sitwasyon at kayo ang Diyos na nagmamahal po sa amin. Salamat, Panginoon, sa inyo po ang papuri, sa inyo po ang pasasalamat. We bless you, we praise you. In Jesus' name, amen and amen. Palakpakan po natin ating Panginoon. Magandang araw po sa inyo lahat. Thank you for listening to the Jesus is Lord Church Worldwide podcast. Please subscribe to this podcast so you won't miss a single episode. To know more about the Jael Ministry, please visit jailworldwide.org. Until next time, God greatly bless you.